Samantala, sugatan ang driver ng SUV na tumilapon at nakahagipah ng kotse sa Skyway sa Muntinlupa City. Nagdulot ito ng mabigat na traffic kung kailan araw pa naman ng Pasko. Nakatutok si Jonathan Andal. Tumilapon umano sa ere ang SUV na ito at nabagsakan ng TNVS car na ito na nagpa-traffic sa Skyway at grade malapit sa Alabang Muntinlupa. Kaninang maulang umaga na basa ang kalsada. Napansin ko na lang na parang may lumipad. Tapos nung lumalagapak na, doon nakayuko na lang kami. Batay sa kwento ng TNVS driver, lumipad mula sa kabilang linya ang puting SUV. Tumama sa poste at nang pabagsak na, nahagip ang kanilang sasakyan bago tuluyang dumiretso sa kalsada. Lumipad siya eh. Paglipad niya, bumunggo siya sa poste. Tapos pagbunggo niya sa poste, tumagilid. Nakaganon siya. Tumama na siya doon sa bandang windshield namin. Buti na lang daw ligtas siya at dalawa niyang pasahero. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi kami ni nagalusan. Ang sugatan, ang driver ng SUV na may galos sa likod at iika-ika lumakad. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaliwanag daw ito sa TNVS driver. Naipit siya doon sa Manila. Sabi ko, kung kaya mo bang gumapang? Sabi niya, kaya naman. Kinat daw siya ng jeep. Kaya siya sumalpok doon sa pader. Nag-swerve yung jeepney tapos tumilapon siya doon. He landed on our car. Umati nga lang po sa ganito, yung speed limit medyo babaan pa nga natin kasi unang-una napakaluwag po ng kalsada at madulas, nagulan po ngayon. Huwag natin samantalayin yung kaluwagan dahil baka mamaya tayo naman po ang ma-aksidente. Sabi ng pamunuan ng Skyway, nawasak ng SUV ang 4 nilang metal post, 2 stripe marker, kilometer signage at guardrail na 20 metro. Umaasa ng danyos ang TNVS driver, lalo't sa kaibigan daw niya ang nawasak na sasakyan na ipinapasada niya. Samantala, pumanaw na ang lolang kasama sa 31 sugatan sa aksidente naman kahapon sa NLEX Pampanga nang tumaob at mawalan ng kontrol ang sinasakyan nilang minibus na sumalpok sa isang AUV ayon sa San Fernando Police Substation 2. Sa ulo raw ang tama ng matanda ng maaksidente. Ang mga kaanak ng namatay, irereklamo raw ang driver ng minibus at AUV ng reckless imprudence resulting in homicide. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.